Alright mga Lodi Bros, hindi pa naman siguro huli ang lahat para sa review natin sa CB650R ng Honda. Alright. Okay, isang mabilis na ikot. Mukhang sophisticado, no? Hindi siya yung basta parang barumbadong big bike na naked. Yung datingan niya is gentleman, tapos nasa loob yung kulo. So this is the 2021 model. May mga slight changes lang naman pagdating sa itsura, tsaka sa mga ilang mga areas, no? Pero still it's the same engine, same na power, same na comfort, and same na feel yung ibibigay ng motor na to sa'yo. So yung ilang mga changes is yung sa instrument panel natin. This one kasi, yung nauna, medyo madilim, tapos maliit yung kanyang display. Pero yung pinalit ngayon is 5-inch TFT full color display na siya. Mas maganda na syempre. And then dito sa left hand switch, mas simplified na yung bago kaysa dito sa nauna pa. At syempre, mapapansin nyo, eto round na round pa yung kanyang headlight eh. Pero yung bago ngayon, slanting na ng konti yung design para mag-match doon sa kanyang bagong design sa tail section. So by the way, hindi ito yung e-clutch na type. Ito yung standard na de-clutch pa rin. So may slight difference lang sa presyo. Yung ganito kasi is 524,000 pesos. Kung gusto mo yung hindi ka na nagka-clutch-clutch, yung tipong para ka lang naka-Smash or naka Honda Wave 125, yung mga tipong ganong klaseng motor na tapak ka lang ng tapak sa cambio, gagastos ka lang naman ng mga 564,000 pesos. So mga additional 40,000 pesos lang naman for the convenience. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pa rin yung kina-clutch-clutch. Mas feel ko kasi yung motor na di-clutch eh. Kaya ka nag-big bike kasi gusto mo yung ma-feel mo yung ikaw mismo yung nag-e-engage sa gears. Sa bawat gear na pinapalitan mo is nararamdaman mo talaga. So for the engine mga Lodi Bros, meron itong 649cc, liquid cooled, fuel injected, 4-stroke, 16 valves, double overhead cam. Siyempre inline 4. Ang ganda ng headers, di ba? Na mated sa 6-speed manual transmission. Wala nga lang siyang quick shifter talaga. Pero ang may-ari nito, pinalagyan ng aftermarket. Ang engine na to is nagpo-produce lang naman ng 93.4 horsepower at 12,000 RPM and 63.3 Newton meters of torque at 9,000 RPM. So mas malakas pa to sa Suzuki Bandit na ginagamit ko ngayon. So talagang i-expect nyo na talagang may pagka-brutal din to. Pero sa mga higher RPMs mo siya mafe-feel kasi high revving ang engine na to. Ang gusto kasi ng motor na to yung sinasaktan mo siya. And because of those figures, maning-mani sa motor na to ang pumalo ng 235 to 240 kilometers per hour. And then dito sa harap may maganda tayong inverted forks. And then dual disc brakes, 2-pot Nissin calipers. Tapos ang stock tire sa harap is 120/70/17 tubeless. Syempre, dual channel ABS to. And then dito sa rear we have single shock na adjustable din. And then Nissin caliper na single pot sa likod, single disc brake, at meron din siyang ABS sensor kasi nga dual channel siya. And meron tayong tire size na 180/55/17. Lapad. Tapos yung kanyang tangke, ang fuel capacity nito is 15.4. Hindi siya yung typical na mga 17 liters tulad ng ibang mga big bike. Pero hindi na rin masama. 15.4 medyo malaki na rin kung ikukumpara sa ibang mga 14 liter na capacity na big bike tulad ng mga Triumph na same category, na same, almost same displacement. Ito mataas-taas ng konti. Pero yun nga, hindi siya katulad ng iba na 17 liters. Pero good thing, matipid naman din siya kahit papano. Nagre-range naman to ng mga 18 to 20 kilometers per liter. So depende pa rin yan syempre kung paano kang pumiga. Kung salbahe ka pumiga, syempre lalagok ng marami to. Pero in one full tank, kaya nitong mag-average na mga 270 kilometers bago ka mauubusan ng gas. Then ang motor is 203 kilos curb weight, kasama na lahat, full tank, and then yung langis. And ang seat height nito is medyo may kataasan, 810mm. Kung mapapansin nyo, mataas talaga siya. Tapos hindi katulad ng ibang mga motor na lubog dito sa gitna eh, tapos mataas yung tangke. Ito hindi, medyo may konti lang siyang slope na pag ganun dito.
So kailangan mong mag boots na may takong kung medyo may kaiksian ang iyong mga bias. So ito pwede to para sa akin sa mga 5, 7 and above. Komportable ka doon. Pero kapag ka 5, 6 and below, I think lang naman medyo titiyad ka na. And then ito sa baba is 148mm na ground clearance. So pwede na, lalo na kung may mga matataas na humps sa area ninyo, hindi ka basta-basta sasayad dyan. Hindi katulad ng mga motor, medyo mababa yung kanyang ground clearance. Lagi kang pagilid pagka sasampa ka sa humps para hindi sumayad. Tapos may mga aftermarket accessories na rin na na-install dito, tulad nito. Yung kanyang bar and side mirrors, match na match sa design ng motor na may mga bilog-bilog na shape. So lalo na sa headlight niya nag-match. And then aftermarket na levers sa clutch and then sa brake. And also RNG frame sliders. And then MDL, yan, meron din siya. Kaliwat kanan yan. And then ito, protection ng kanyang headlight, aftermarket din. Tapos naglagay na rin siya ng seat cowl para mas aggressive tingnan, mas malinis tingnan yung puwitan. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa CB650R is yung stock seat nito dito sa likod malapad. Kasi kung ikukumpara ko siya sa Z9, ang kipot talaga. Kahit yung bagong Z9 ngayon, mas malambot yung upuan pero makipot pa rin. Kung comfort lang ang pag-uusapan, mas komportable yung stock seat nito sa pillion. Pero ito nga nilagyan ng cover para mas forma. Tapos yung kanyang seat quality, maganda rin, maganda yung material, maganda yung foam. At dito manipis lang para mas madali mong maabot yung sahig, hindi ka sobrang bukaka. And then ayan, CS Racing na aftermarket exhaust na maugong lang, hindi bulahaw, ang sarap pakinggan. Parang kumbaga silent ka lang dumadaan, tapos pagka binomba mo, tamang uugong lang siya. So hindi masyadong tawag attention. And then dito sa likod, mayroon siyang tail tidy. And yan, tire hugger. Mason pala to si bro ah. And then dito naglagay siya ng spools para sa paddock stand. Hindi kasi katulad ng Bandit ko, wala itong center stand. And yun na nga, aftermarket na quick shifter. So dito naman sa instrument panel, wala namang masyadong makikita rito. Dahil nga ito yung naunang version. So yan, dark yung likod, and then malilit lang yung display. So meron tayong tachometer, gear position indicator dito, then average fuel consumption clock, and then speedometer, then engine temperature, and then RPM din dito, and then mga indicator lights dito sa gilid tulad ng traction control. Tapos merong neutral indicator, high beam, and then meron din ditong oil pressure warning indicator, and then check engine, ABS, and yung kanyang HISS. So ito yung ibig sabihin ng HISS, nakalimutan ko lang yan sa screen. Basta ang pinaka point doon is hindi gagana yung motor mo kung ibang susi ang gagamitin mo maliban dito, di ba? Parang transformer, ano? So pag pinindot mo yung select, magbabago-bago rito yung mga display. So yan, average fuel consumption, may time, merong real time fuel consumption, and then yun, balik-balik lang naman siya. So that's it. So tara na, kasi ayan na naman yung dilim. Pero before that, sound check. So sabi ko nga, maugong lang siya. Ay, ano ba yan? Tabal. Napindot ko pa. So yun nga, ulitin ko, maugong lang siya. Sound check. Stick. So ang ganda rin ng kanyang tapakan dito ng pillion, no? Solid, tibay. At itong napansin ko, yung tapakan ng driver, walang goma, na kadalasan meron yan. So ang tendency kasi kapag may goma, mas na-absorb niya yung vibration ng engine. Pero this one is wala. So ito sa ating left, meron tayong high beam, low beam, and then passing light switch. Tapos meron tayong hazard lights. Yung busina, typical na position sa sa Honda, dito banda, dito nila nilalagay. Tapos dito naman yung turn signal lights, and then yan, kill switch dito sa right, and then dito yung on, electric starter switch. So yan ang itsura ng harapan, all LED na rin siya. Tapos yan yung kanyang classic na headlight na merong round na daytime running light. Yan yung high beam nya is ito, yung nasa baba. At ito naman itsura ng likod.
yung kanyang tail section, all LED na headlights, and simpleng taillight. Ito yung nauna. Yung bago kasi, ito ang itsura. So pare sa mga maganda. Alright, tama na munang daldalan, baka mamaya bumuhos ng ulan. Okay, 5'9.5". Sayad na sayad ang paa natin, nakabend yung tuhod natin, so manageable talaga siya. Napakadaling i-drive para sa atin. Maugong. Let's go. Oh, sarap. Maganda talaga pag may quick shifter. Yun lang alam ko, wala tong auto blip. Kasi tinry kong tapakan, medyo natitigasan ako, so hindi ko pinilit, mahirap na. Pero quick shift yan. Ganda naman ng pasok. So isa lang napansin ko rin, from Primera for example, tapos sa arangkada ka, pag hindi mo masyadong kabisado yung pag shift mo sa umpisa, parang napupunta ka sa neutral imbis na magsegunda ka. Yun lang yung napansin ko sa mga unang gamit ko. So from Primera talagang dinidiin ko ng pag-angat, para talagang swak na swak siya kapag ka nagsishift ako papuntang segunda. Or else mapupunta ako sa Primera tapos mapabomba ako, akala tuloy ng mga katabi ko bumobomba ako sa gilid nila. Nakakahiya. Pero magagamay mo rin. So yan, instrument panel, yung naunang CB650R talaga, gaya ng mga naririnig kong mga complaint, may kadiliman, tapos hindi masyadong, kumbaga, malaki yung display nya kung ikukumpara mo sa bagong labas ngayon. Kaya sulit na sulit din kapag bumili ka ng bagong CB650R. Flickable. Ang dali niyang iwas-iwas. Kasi mas magaan pa to sa Z9 eh. So itong motor na to, since inline 4, pagka mga below 4,500 RPM ka, sakto lang yung power niya eh. Pero pag nag 6,000 above ka na, dun mo na mafe-feel nabubuhay na yung engine. Gustong gusto nito yung matataas yung RPMs. So sige, ride impression na. Pagdating sa power, ando na 93.4 horsepowers, tapos nasa 63 Newton meters of torque. Ang sarap ipang daily ng motor na to. Ito yung motor na hindi ka naman mabibitin kahit na may mga kasama kang mga liter bikes. Tapos hindi ka rin mahihirapan masyado kapag gagamitin mo naman to pang pasok sa trabaho, lalo't kung pag-uusapan natin is fuel consumption. Kung ikukumpara ko lang sa mga mas malalaking motor, syempre wag natin wag nating igaya or ihambing sa mga scooters like mga 150cc, 160cc. Iba talaga ang kain ng mga big bike, lalo na't inline 4. Pero kung pag-uusapan natin is comfort, tapos syempre may enough budget ka naman pang fuel, I can say masarap siya ipangpasok sa araw-araw kasi hindi siya masyadong mabigat. At around mga 6,500 RPM, may napansin ako. Medyo makiliti siya sa paa. Medyo ma-vibrate siya, especially sa foot pegs. So nako-compare ko lang siya sa Suzuki Bandit
tsaka sa Z900. Sa tatlo, ito yung medyo mas magaralgal yung pakiramdam. Sapat lang yung torque nya, hindi masyadong nalalayo sa Bandit. Hindi mo rin pwedeng ikumpara yung power nito, yung response nito sa Z9. So medyo nagkakaroon tayo ng konting comparison, no? So hindi talaga nagkakalayo. Sa top speed pwede kasi mabigat si Bandit, and 85 horsepower lang yon. This one is 93.4. Tapos sakto lang siya, pwede ka nang mag CB650R kung nanggaling ka na sa mga R3. Hindi ka na masyadong matatakot dito kasi banayad lang naman yung arangkada niya talaga. So yun, banayad lang talaga. Hindi katulad ng Z9, talagang parang nagwa-warp yung vision ko eh. Ito may saktong lula lang, pero hindi ka matatakot talaga. Kailangan mo ng buwelo para talagang maabot mo yung bilis na gusto mo. Pero mag-cruise ka lang like 100, 120, no problem, sobrang relax ng engine. Yan. Nasa 4,700 RPM at 100 kph. Ganda rin yung handling. So isa pang napansin ko pagdating naman sa comfortability, medyo may katagtagan siya. Ayan, no. So maganda siya sa cornering, ayos din. Ramdam ko planted naman yung bike kasi sakto lang yung bigat niya, 203 kilos. Nakakatulong yun sa pagiging stable ng motor, lalo na sa mga high speed. Yun lang talaga, medyo ma-vibrate siya pagka mga above 6,000 RPM na. Feel ko talaga may konti rin sa tangke, pero mas mararamdaman mo sa may paa. Pero maganda lang kasi pag matagtag yung suspension, mas maganda ang handling sa corners. Yun, medyo matalbog nga siya. And then sitting position, isa to, medyo may pagka-aggressive siya, may pagka-leaning forward kung i-compare ko sa Z9 na mas upright, tsaka sa Bandit at sa ibang naked bike. Ito may pagka parang pinagsamang aggressive na upright konti. Pero hindi naman siya uncomfortable para sa akin. Siguro dahil medyo mahaba-haba naman yung braso natin. Okay, turning radius tayo. Check natin. Padaanin muna natin itong mga to. Okay, parang Z9 din. Sa kalahating lane. Acceleration test in 3, 2, 1, go. Sarap din. Parang ano siya eh, parang magaralgal. Hindi yung sobrang refined na tunog ng inline 4.
Yun yung distinctive na sound ng mga CB. Yung handlebar niya maganda rin, malawak. May mga iba kasing motor may pagka narrow yung handlebar. So lagi kong sinasabi, pagka malawak-lawak yung handlebar, mas madali yung pagliko pag maniobra ng motor. Okay, brake test at 60 in 3, 2, 1, go. Ayos. Siyempre, dual channel ABS ba naman? Itong motor na to, mare-recommend ko to sa mga, para sa akin lang hindi masyadong matatangkad na rider. Although mas mahaba ito ng konti sa Trident 660. Pagka kasi nag 6'1 ka na, 6'2, paigsi na tignan yung motor. Ewan ko yung mga motor ngayon, paiksiyan na ng puwitan eh. Parang nagiging punggok unti-unti. Dati kasi ang hahaba ng mga motor eh. Siguro para na rin sa weight reduction, more control, tapos nababawasan pa yung production cost. So double purpose. Tulad ng Triumph Trident 660, na iiksiyan talaga ako doon eh. Ito kahit pa paano malaki-laki pa siya. Oh, may garalgal oh. Ewan ko naririnig sa video, pero magaralgal yung tunog niya. Hindi siya yung parang bubuyog. Sarap mag quick shifter. Pasok lang ng pasok. Grabe, parang jet. Okay, tambay tayo rito saglit. Isang mabilis. Alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.9.5 pagka nakasakay sa isang Honda CB650R. So yan. So lapat ang dalawang paa, tapos kung mapapansin niyo, semi leaning forward ang ating posisyon. Slightly aggressive ang ating sitting position, slightly lang naman, pero hindi naman sobrang liit ng angle ng ating leg. Kaya mapapansin niyo, halos pantay lang rin naman siya ng ating upuan. Pero malayo-layo pa naman kahit papaano. Siguro nagpapa-aggressive lang sa akin sa feel nito is medyo leaning forward nga siya. Pero hindi naman siya uncomfortable i-drive. Tapos yan, may kapayatan dito sa side na to, or sa part na to, kaya medyo mas naiipit ko yung hita ko at hindi ako masyadong nakaganon. And then instrument panel, sakto lang naman dito yung posisyon niya. Hindi siya mahirap kumbaga mag-glimpse from time to time kung gusto mong sumilip, no. Tapos ano pa ba, wide handlebars, so napakasarap niyang iliko-liko. So kapag nagra-ride ka tapos medyo gusto mong mag-aggressive position, may space ka pa sa likod, atras konti, and then pwede ka nang yan, attack position natin. Ayan na siya, madilim na. Anyway, patapos na tayo. So the big question is, para kanino ba ang Honda CB650R? So unang-una, para to sa mga may budget, kasi nasa premium side ang presyo ng 650R eh. 624,000, not the e-clutch. Kung tamad ka namang pumiga sa clutch at gusto mo is apak ka lang ng apak, so additional 40,000, 564,000 pesos. So yan, medyo nasa premium side siya. Pero sa bagay, halos gano'n na rin yung presyo ng mga middleweight naked eh. Kasi yung competitor nito, the GSX-S 750, halos nasa ganun din eh, parang 560 plus din yata. So uli kong pagkaka-check pero yun 750cc yun. Yun lang, kaya mas masasabi kong ito ay mas mahal. Kasi kung marirealize ninyo, lamang sa displacement yun,
750cc kumpara sa 650cc. Pero kasi Honda is Honda eh. Pag sinabi mong Honda, alam mo yun, premium eh. Kahit naman sa kotse, pag Honda, premium, di ba? Tapos reliability, hindi rin pahuli si Honda. Pagdating naman sa design, syempre subjective. Yung iba gusto classic, neo retro. Yung iba naman ang gusto futuristic, parang robot. Kung hindi ka naman naghahanap ng sobrang lakas na motor, pero meron kang more than enough para maka-keep up ka sa mga tropa mong naka bigger displacement. Tapos medyo sophisticado yung pormahan, CB650, grabe, CB650R. Ang ganda ng design. Yung unang tingin mo pa lang, alam mo hindi lang siya mga bakal na pinag-welding tapos sinalpakan ng plastic, nilagyan ng sticker tapos na. Talagang magaling ang Honda when it comes to designing their motorcycles, particularly this bike. Mukhang sosyalin talaga siya. Yung unang tingin mo pa lang, alam mo agad premium looks. Even yung design ng kanyang headers, hindi yung basta na lang usual na apat na ganyan, na paganon or paganon konti. Ito paslanting na ganon eh. Ang ganda tingnan, parang hinawi, tapos papunta lang siya sa gilid. And yun, kung gusto mo yung ganitong tunog na magaralgal, talagang yan, distinctive na CB na sound. Hindi siya yung katulad ng mga matitinis na tunog tulad ng mga Kawasaki or Suzuki. Then kung hindi ka naman masyadong naghahanap ng mga ibang mga advanced features, kasi ang meron lang naman dito is yung kanyang traction control. Tapos yun, yung ABS na dual channel, side stand engine kill switch. That's it. Isa pa sa maganda rito, isa to sa may komportabling upuan, especially sa mga angkas. So sa mga katulad ko na mga mabubuting asawa, no? Sabay angat sa sarili. Oy Giorno, soon. Abang-abang lang mga Lodi Bros, mayroon tayong pinaplano dyan. So yan, sa pagiging mabuting asawa, balikan natin. Minsan ko lang na maiangat sarili ko. Yan, paborito sa mga husband na gustong isakay sila Commander, kasi mas komportable yung upuan nito kumpara sa ibang mga kasabayan nito. Isa to sa may malalapat na pillion seat. Hindi pinaka malambot at hindi rin pinaka komportable, but at least malapad-lapad. So ano lang yung i-consider mo, yung kanyang headlight. Kahit yung bagong labas ngayon, hindi pa rin ganun kalakas. Ito, hindi masyadong malakas. Kasi kinuha ko to nung gabi sa may-ari. Medyo madilim-dilim yung kanyang bato ng headlight. Kaya yung iba naglalagay talaga ng MDL or mini driving lights. So yun lang naman. And then yung vibration, yun yung hindi ko mawari kung bakit inline 4 to, pero mas ramdam ko yung vibration nito kumpara sa mga ibang mga na-drive kong inline 4s. Lalo na kapag pumalo ko ng mga 7,000 RPM, medyo may kiliti ng konti sa paa. Dagdagan pa na walang goma yung footrest nito for the rider. So pareha sa pillion, solid na metal lang. So yun lang naman, mga ano lang naman yun, nagninitpick lang naman ako. Pero overall, syempre Honda to eh. Hindi ka pa ba magiging proud? So bago tayo magtapos sa vlog na to, gusto kong pasalamatan si Joros, yung kaibigan natin na may-ari nito. At yun, isa pa pala, nafe-feel ko rin yung engine heat syempre. Una-una, nipis ng pants ko. Wala nang time magbihis. Pangalawa, naked bike. Yung buga talaga ng fan pagka uminit na siya, talagang papunta sa hita. So please don't forget to like, share, and subscribe. Paki-follow na rin ang ating FB page, Bros Motor Rides din. Thank you for watching. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.